Panalangin ko sa habang buhay. Hello mga ka-idol! So ngayon, meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. Ang title pala nitong kanta ay yung Panalangin by Apo Hiking Society. So itong kanta na to is gagawin nating reggae version, no? So sorry. So reggae version to. Kasi naturo ko na to, plucking version naman yan. So dito, reggae version naman, no? So sa reggae pattern natin mga ka-idol is magiging dalawang klase. Okay? Magiging dalawang klase. So yung reggae natin, kung makikita nyo dyan, may open close parenthesis. Yung ibang reggae, yung iba naman is wala. Okay? So yung pag may open close parenthesis yung chords, ganitong gagawin nyo. Okay? Magbe-base kayo na isa sa aming string. Tapos strum pababa. Tap sa string, strum sa baba. Okay, tapos lilipat na kaagad. Okay, pag may open close parenthesis, ganun lang. So demo ko muna, no. So ganito siya. Lilipat na kaagad. Okay? Ganun siya. Pag yung chords naman is walang open close parenthesis, dalawang beses niyo na gagawin. Okay? So sample, walang open close parenthesis yung chords. So ganito na siya. Isa pa. Tsaka na kayo lilipat. Okay? So, ganun yung reggae pattern natin, no? So, ngayon, proceed naman tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse is C. So, mga ka-idol, no, take note, nasa loob ng open close parenthesis lahat ng chords na yan ng verse, no? So, pagpasensya nyo na, inuubo tayo. Ayan, C. So, yung C, babar nyo sa third, sa fifth fret ay second string, third tsaka fourth. Okay, ayan yung C. Tapos A minor. So yung A minor, sa fifth fret yan nakabar. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, fifth fret. Dito naman sa kanya, sa 7th fret pala. 7th fret ay fifth string tsaka fourth string. Ayan yung A minor. Tapos pupunta kayo ng E minor. So yung E minor, nasa 7th fret nakabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Babar nyo sa 7th fret. Sa 8, second string. Sa 9 ay 4th tsaka 3rd string. Ayan yung E minor. Tapos pupunta kayo ng A. So yung A sa 5th fret, nakabar sa 5th fret yan. Dito naman sa kanyang 6 ay 3rd string. Sa kanyang 7th fret, 5th string tsaka 4th string. Ayan yung A. Tapos pupunta kayo ng D minor. So yung D minor sa 5th fret pa rin siya nakabar. Dito naman sa kanyang 6 ay second string. Sa 7th fret naman ay 4th string tsaka 3rd string na lang. Okay, ayan yung D minor. Tapos babalik kayo ng E minor. Okay, ayan E minor. Tapos pupunta kayo ng F. So yung F na gagamitin natin is dito. So pwede rin naman yung dito. Pero mas maganda kung dito kasi malapit yung E minor. Okay, mas malapit kasi yan. So dito yung F na gagamitin natin. So yung F nandito siya sa 8th fret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8th fret, babar nyo. 9, 10. Okay, sa 10th fret, second string, third, tsaka fourth. Okay, so, ganyan ako kasi mag-ipit. Ayan, F. Tapos, pupunta kayo ng dalawang G. Okay, so yung G, sa 3rd fret nakabar. Sa 4th fret naman ay 3rd string. Sa 5th fret naman ay 5th string, tsaka 4th string. Ayan yung G. Tapos, isa pang G. Okay? Yung lahat ng chords na yan, dalawang beses nyo gagawin. Okay? 2 times nyo gagawin. So, ulitin ko lang, lahat ng chords ng verse nasa loob ng open close parenthesis. No? So, ngayon, sasampulan ko para at least mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, babagalan lang natin. So, ganito naman siya kapag ginantahan. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Tapos isa pa. At ipapayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. Tapos chorus. Papasok na yung chorus doon sa wala na ibang. Okay, so papasok yung chorus na yun, no? So ngayon,
proceed naman tayo sa kanyang chorus. So, yung chorus dito mga ka-idol, no, hindi na natin iisa-isahin kasi naisa-isa na natin kanina, no. So, yung chorus is F, ayan. So, pwede nyo dito kunin ha, yung F na dito, nakadepende na lang sa inyo. Okay, so yung tuturo natin yung dito. Ayan, F, na walang open close parenthesis, A minor, may open close parenthesis na, A minor, may open close parenthesis, D minor, okay, D minor, may open close parenthesis. Tapos babalik kayo ng E minor, nasa loob ng open close parenthesis. Tapos F nasa loob pa rin. Tapos G nasa loob rin. Okay? So yung mga chords na yan sa chorus, 2 beses nyo gagawin din. Okay? 2 times nyo gagawin. No? So sasampulan ko para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. No? So ganito siya. Wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis ng dulot ng pag-ibig natin dalawa. Isa pa, at sana naman ay nakikinig ka kapag aking sasabihin, minamahal kita. Tapos, babalik na naman ulit kayo sa mga verse. Okay? So, ayun lang naman. So, sana naintindihan nyo itong tutorial natin, no? At nagustuhan nyo. At kung gusto nyo ng plucking nito, hanapin nyo lang dyan sa mga video natin. So, ayun lang. At good luck sa bago nyong matututunan.